So yun guys, magandang araw at gusto ko lang i-share sa inyo na si SFD guys is napakahigpit para sa mga bago ay maging babala itong mga paps dahil hindi ito kagaya ng ibang delivery apps natin na maluwag. Kahit may mga pagkakamali tayo ay matagal tayo mabigyan ng sanksyon. Kay SFD guys ay sobrang higpit niya pagdating sa mga pagkakamali. So bawat pagkakamali na nagawa natin guys ay mayroong tinatawag na penalty points. At ang masaklap pa nito guys is ang dami nang nawala sa SFD or ang dami na natanggal or totally banned yung kanilang account. Aray ko! So dahil sa mga violations na nagawa nila sa SFD instant delivery Kaya naman ngayong araw ay babahagi ko sa inyo kung ano nga ba ang hindi dapat gawin sa SFD Instant Delivery para manatili tayo rito. Kung activated SFD Instant Delivery ka, madalas naman mayroong notification sa apps natin. So madalas mayroong reminders yan sa SFD doon sa notification. At kung ano ang mga dapat hindi gawin at dapat gawin natin. So ito yung mga bawal kay SFD para hindi tayo magka-violation guys. Ito yung mga bawal at hindi natin dapat gawin Una guys is syempre, kapag nag-open tayo ng apps natin, ready tayo mag-accept ng booking. Dahil kapag nag-open tayo ng apps natin, tapos yung mga booking na pumapasok, hinahayaan lang natin na mawala at na panay natin itong ginagawa, ignore lang tayo ng booking, ay magkakaroon tayo dyan ng violation at magkaka-penalty points ka dyan guys. Kapag bumaba ang ratings mo sa 20 to 10%, magkaka-penalty points ka dyan guys na tinatawag na low acceptance rate. So, yun, low acceptance rate dahil sa madalas mong pag-ignore. Tapos, kapag mayroon naman tayong nakuhang booking guys, ay dapat i-deliver na natin ito agad. Huwag na nating patagalin pa. Nadidetect ni SFD yan kung gaano tayo katagal doon sa pick up hanggang sa pag-deliver ng parcel. So, wag na nating sabayan ng iba. Kung mayroon tayong ibang apps, ay wag na natin itong sabayan dahil magkaka-violation tayo dyan guys. Pagka-pick up guys ng parcel, pagkakuha nyo ng parcel, dapat malinaw palagi yung proof of pick up and then proof of delivery, yung way bill. Dapat tama, malinaw ang pagkakuha ng picture doon sa parcel para hindi lumabas na magiging invalid proof of pick up or invalid proof of delivery. Isa pa sa bawal kaya SFD sa delivery ay kapag may nakuha tayong COD booking guys, tapos lumagpas ang isang araw na hindi natin natap-upan, nagka-negative yung COD balance natin, so magkaka-penalty rin tayo dyan guys. Kaya dapat kapag may nakuha tayong COD bookings, tapos nagka-negative yung ating COD balance, bago matapos ang araw or within 24 hours guys, ay dapat natap-upan na natin ito para hindi siya mag-negative. Ay bawal na bawal din kay SFD dyan guys magkakaroon din kayo ng violation dyan. So ang daming bawal kay SFD guys. Kaya sa mga bago, sinasabi ko sa inyo, dapat maging aware kayo sa apps niyo. Ingatan niyo yung apps niyo guys dahil kapag na-ban kayo diyan, hindi na kayo makakabalik talaga. Once lang talaga makapasok kay SFD Instant Delivery. Tapos isa pa sa bawal kay SFD Instant Delivery, kapag mayroon tayong RTS or return to seller, so dapat guys ay naibalik na natin ito kay seller within 24 hours. Kasi kapag hindi natin naibalik to sa kanya within 24 hours, ay possible na magka-violation tayo. So ayan yung mga ilang bawal kay SFD Instant Delivery, kaya nagkakaroon tayo ng violation na dapat natin na maiwasan. So gaya nito sa isang kasamahan naming rider na halos umabot na sa 520 penalty points yung kanyang nagawa na violation guys So possible to for banning na yung account niya. So, ito yung mga violation na nagawa niya guys basahin lang natin. So ang dami niyang penalty points na nagawa mga paps So unahin natin tong nagawa niya is abnormal movement pattern. Meron siyang 150 penalty points. Kasi itong abnormal movement pattern guys, ito yung mga booking na nakukuha natin. Tapos
mayroon tayong ibang apps at sinabayan natin. So matagal natin siyang na-deliver at kung saan-saan tayo dumaan. So na-detect ito ni SFD kaya tinawag itong abnormal movement pattern. Then second na nagawa niya is fake return. So meron siyang 150 penalty points. So ito naman yung hindi peke daw yung pag-return niya ng parcel, ano. Tapos itong isa, delivery completed ahead of expected time. So maaga niyang kinomplete yung booking. Hindi ko alam kung paano niya ito nagawa, na-complete niya ng mas maaga. So meron siyang 10 penalty points. Tapos itong dalawa naman is lost or undelivered order. Meron siyang 75 penalty points. Invalid proof of delivery na 3. So ang dami niyang violation, no? So mayroon tong 20 penalty points. Etong account ni Paps ay possible to for suspension or for banning kasi ang laki na ng taas na ng penalty points niya. Ang mas malala pa dyan guys ay kapag nasuspended ang inyong account, masususpended din ang pag-withdraw ng inyong mga kinita or yung mga kita mo na naandyan sa payout balance ay hindi mo na yan makukuha pa kapag na totally deactivated ang iyong account. So hanggat maaari guys, after yung bumiyahe sa maghapon ay i-withdrawin nyo na agad ang inyong mga kinita at magtira lamang kayo ng pwede nyong pang top up. Wag kayo mag-ipon ng pera or wag kayo mag-ipon dito sa account natin dahil kapag nagka-problema or na-suspend ang account nyo, masususpended din ang pag-withdraw ng inyong mga kinita. So yun yung malala. So yan guys, nakita naman natin kung gaano kadami yung penalty points niya na nagawa at yun nga, possible to for banning or for suspension yung account niya. Kaya hanggat maaari, wag na tayong matulad sa kanya at maiwasan yung mga ganyang klaseng violation, ano, para mampanatili tayo sa SFD Instant Delivery. Paano pala malaman kung mayroon ka ng violation sa SFD Instant Delivery, ano? Punta ka lang sa inyong apps, SFD driver apps, open nyo lang, then check mo yung, click mo yung profile mo, andun sa bandang gitna, makita mo doon yung penalty points, i-click mo lang yan, dyan mo makikita yung mga penalty points mo nagawa, kung mayroon kang mga violation. So kapag mayroon naman kayong violation dyan guys, is click nyo lang yan, tapos pwede kayong mag-appeal kung sa tingin nyo ay hindi tama yung nakalagay dyan na violation. So yun lamang guys, at ingatan natin ang ating account dahil kahit papano ay maganda yung biyahe pa rin kay SFD Instant Delivery, ano? Maganda pa rin yung delivery fee niya. So kaya wag natin hayaan na matanggal tayo or maban sa SFD Instant Delivery dahil kahit gumawa pa tayo ng another na account, detect ni SFD yan at hindi pa rin tayo makakapasok sa kanya. So yun lamang at salamat sa inyong mga suporta guys at ingat kayo palagi sa daan. God bless. Siya nga pala, kung nakatulong sa inyo ang video ito, huwag niyo naman kalimutang kalabitin yung like at ang subscribe button. Salamat.